So mga kabanat, ipakita ko na sa inyo, no? So parang lumabo yung camera at bumuwis. So ito yung laging nagtitrending ngayon sa social media, mga kabanat. At hindi ko talaga maintindihan dito sa ating Pangulo, no? Bakit ganito ang reaksyon niya doon sa ginawang pagdinig ni na Senador Gordon at kasama nila Amy Marcos doon sa medyo masabi natin katiwalian ng Department of Health, kasi yung issue doon ay talagang pang Department of Health doon sa pagbili ng PPE, at saka hanggang nabosisi, hanggang nakarating doon kay Michael Yang ba? Tama? Yan. Kasi nag-ugat ito, mga kabanat, doon sa issue ng COA, sa audit report ng COA, na maraming questionably na mga pagbili na lugi ang taong bayan, kaya overprice nga. So ngayon, ito yung sabi ni Presidente Duterte na marami daw siyang napakulong, no? At ang nag-iingay, but even without daw yung COA daw, yung plug nila na would reach ombudsman, hindi kayo ang nagpapakulong, kayo lang ang mag-iingay. Yun ang mga parang hindi ko magits bakit ganyan yung Pangulo? Bakit kung talaga, kasi kung halimbawa may walang problema o okay lang sa'yo, dahil kung wala ba talagang tinatago, sasabihin mo sana, sige, imbestigahan nyo, lalabas naman talaga yan, wala namang nangyari dyan wala namang nagawang kabalastugan dyan, wala namang nangyaring na walang pera, hindi na wala yung pera, sige, imbestigahan nyo, kung mayroon dyan napatunayan, hindi kulong nyo. Ganun dapat yung pananaw ng isang Pangulo, hindi yung siya yung defender, di ba? Nakakagulat at nakakalungkot na ganitong reaksyon ng isang Pangulo, at dapat nga proud siya dahil nga inaayos, parang chine-check yung pera ng bayan kung talagang napupunta sa tama. 'Di ba? Nakita niyo naman ni-upload ko kagabi, o pinanood niyo hanggang matapos 'yon, medyo mahaba ngayon. Yung kanyang discussion na wala na siyang ginawa kundi banatan itong si Senador Gordon, at kung ano-ano pa. Ngayon, yung mga aliporis niya, tinatawag na mga DDS na supporter niya, na mga masasabi ko mga supporter na bulag, saka hindi nag-iisip, na puna ng puna kahit yung ginagawa ng tao ay tama. Yun ang hindi ko maintindihan din sa DDS Dapat itong DDS, punahin nila yung mga bagay na hindi dapat, hindi yung okay na ano masama sa ginawa ni Gordon na pagre-report, lalo na dito kay Michael Yang na naman, pirang uminit din naman yung ulo. Bakit kasi kaya nga itong si President Duterte, siya yung tagapagtanggol, kaya bang sagutin ng mga DDS yan? Bakit nga ba? Yan ang malaking katanungan ngayon ng taong bayan. Bakit nga ba itong si President Duterte, siya yung defender o siya yung tanggol dito sa mga sa mga taong involved dito sa katiwalian. Masabi natin katiwalian kasi questionably nga, di ba? So di ba hindi natin mag-get. So lipat ako. Ito naman si Senador Bongo, kasi may balak ata hindi ko lang nakuha yung isang post ng isang TV5 bata o News 5, kung saan sinabi ni Senador Gordon na hindi sila magdadalawang isip na imbestigahan itong si Senador Go kung talagang kasama ito sa katiwalian sa pagbili ng PPE. Ito naman ang sagot niya. May sagot, bukod pa dito mayroon pa siyang sinagot pero ito na yung nakuha ko, kasi hindi ko nadaanan ko kahapon, hindi ko na screenshot yung post. So, anong karapatan mo na questionin ang pagiging malapit ko kay Pangulo? Hindi naman, wala namang sinabi doon si Senador Gordon na kinu-question niya ang pagiging malapit sa Pangulo Sa totoo lang, questionable nga talaga yan. Bakit sobrang lapit mo kay Pangulo na kahit senador ka na, tila nga mas mahalaga pa sa iyo yung pagiging nasa kay Pangulo ka kaysa pagiging senador. Imagine mo, wala akong nakita, bihira lang akong nakakita ata na bawat salita ni President Duterte sa publiko, wala si Senador Go Di ba? Kahit halos araw-araw, halos linggo-linggo yan, talk to the people. Kahit saan pumunta si President Duterte, magta-travel yan, andon si Senador Go. Bakit ganon?
O, kaya mo ba ipaliwanag? Bakit ganun? Ikaw ba yung bodyguard niya? Senador ka na? Bodyguard ko pa ba? Di ba? Hindi ko magets kung anong klaseng ano eh. Tapos yun lang naman sinabi ni Senador Senador Gordon, hindi sila magdadalawang isip kahit kapwa nila senador, imbestigahan nila kung talagang mayroong sabot dito o ma-involve dito. So ngayon ang reaksyon niya, dapat sinabi niya, sige, imbestigahan nyo, talagang wala akong malinis ako dyan. Ganon dapat. Tapos sinisingit pa nila lagi ang politika. Alam niyo itong mga tinatamaan, nakikita ko lang, lagi nilang dinadahilan, pinopolitika sila eh. Yun ang masaklap mga kabanat. Lagi na sinasabi, pinopolitika kami. So, ano naman ang... So, ibig sabihin, dahil nga malapit ng eleksyon, hayaan na lang kayo, hindi na dinggin. Kasi pag dininig kayo, puro sasabihin nyo, pinopolitika kayo. So, ibig sabihin, hayaan na lang kayo. Hayaan na lang yung anomalya, ang mga questionable. Ang daming ano ngayon eh. Alam nyo, itong sa panahon ng pandemya, maraming mga masasabi natin, uhaw sa pera ang pumapasok dito. Para kumita lang ng salapi, alam nila yung Pilipinas, madaling maluko. Tingnan mo yung gobyerno. Diba? Ang daming overpriced, kung sino-sino yung mga Chinese na pumasok. Diba? Ang daming Chinese pa lang pumasok. Eh. Kaya doon pa siya umalma, doon sa report ni pinakitang video pinakitang picture ni Senador Gordon. Nakasama doon si President Duterte sa tandaan mo kahapon, Talk to the Nation. Nakarang araw, Talk to the People, na kasama yung picture niya doon. Doon pa siya umalma eh. Yan ang di ko talaga maintindihan. Bakit itong si President Duterte, yan ang umiikot sa ano ko eh. Kaya ang pagiging DDS natin, italagay natin sa tama. Duterte, diehard supporter. Hindi kasi ibig sabihin na supporter ka, hindi mo na kayang pumuna sa mali. Di ba? Kasi kung wala kang, kumbaga sa isang anak, halimbawa, tatay ako, ang isang tatay, hindi mo makita na mahal mong anak mo, hindi mo masabing mahal mo ang anak mo, kahit alam mong mali, ay talagang kinukonsente mo. Di ba? Ang pagmamahal sa isang anak ay may kasamang disiplina. O, halimbawa, kayong mga DDS, alam nyo medyo mali ng ginagawa ng Pangulo, hindi na sa tama, try nyo ring disiplinahin o punahin. Para alam niya. Hindi yung alam nyo mali, sige nyo rin tangutin nyo, lumalaki yung ulo. Tila lahat na lang ginagawa niya, tama, tingnan mo. Imbis na yung taong na inakusahan, yung ahinsiyang inaakusahan na magpaliwanag, siya yung bumabanat, siya yung siya yung tagapagtanggol, di ba? Yan ang masaklap. So ito yung alitan nila ni Senador Gordon ay pinusto na karang araw kahapon. 27 pa nga to eh. Kasama ito sa bago nung start na pagdinig sa Kongreso, ay sinabi ni Mr. President, kaunting respeto naman po, we respect you, I respect because you are the President of the Philippines. Pero wag naman po tayo magsasalita ng co-equal balance na government na hindi ginagawa ang trabaho nila. Yan. Di ba nakaraan Kongreso, binanatan din ni President Duterte dahil nga sa pagdinig na yun. Ngayon, Senado na naman. Gusto ni President Duterte yata, wag nang hayaan na lahat na marinig yung balita na sa katiwalian, hayaan nyo na, wag nyo nang pansinin dahil akong presidente. Parang ganun siguro, magtiwala kayo sa akin. Parang ganun, ang lagay ko dito ngayon, para masyadong mataas yung hangin o masyadong mataas yung pananaw ni President Duterte sa sarili niya, na kaya niyang kontrolin yung napakapalibot sa kanya. Yun ang nakikita ko dito mga kabanat eh. Kaya tira ng tira siya sa taong gustong malaman yung katotohanan. Kung inyo pa ngayon, nakita nyo mga post ngayon, kumakalat, sinabihan niya pa si Senador Gordon na magpapapayat ka muna. Parang, ano pang kinalaman doon? Alam naman natin, hindi tayo 100% sang-ayon dito kay Senador Gordon kasi may personal naman tong talagang interest dahil ito siya ay head ng Red Cross. Pero subalit, tingnan natin yung kanyang ginagawa. Di ba? Gaya kay Kiko Pangilinan, Drilon, Teveros. Hindi ako sang-ayon sa mga yun, nakakabuisit ngayon eh, di ba? Yung mga yun eh talagang dilawan. Yung si Kiko at saka pero tingnan natin yung punto, mga sinasabi nila, sila nagdidinig para sa kapanan, at least dinidinig nila. Hindi yung tinitingnan kagad natin yung sarili, yung tagalang pagkatao ng isang tao ay talagang mali. Tingnan mo yung niyang ginagawa talaga. Gaya nito kay Senador Gordon. Tingnan mo yung ginagawa nila. Sila ni Amy Marcos. Dami nilang nagdinig doon. Tingnan natin yung kanyang ginagawa kung talaga bang may punto o talagang paninira. Nakikita naman natin sa mga sagot ni Law. Talagang sablay.
So, anong gagawin doon ng Senado? Hayaan na lang. Kahit alam mali, sige lang. Sasabihin lang, okay, tama yan. Di ba? Tapos sasabihin ni Doke, bago sa mag-resign, sasagutin niya muna yung mga tanong. Tanong natin, nasagot niya ba? Pag tinanong nga siya ng Senado, Kongreso nga, itatransfer niya doon kay Juan paano yung masasagot nun kung wala pala siyang alam? Dapat sasabihin, Mr. I'm sorry, wala talaga akong alam lahat yan. Kahit anong itanong sa akin, hindi ko alam ang mga yan. Ganun dapat. Kasi kung tatanungin ka man lang, tapos ang dahilan mo, bago mag-resign, gusto mo linisin ang pangalan mo, anong klaseng linis ang gusto mo nga? Diba? Anong klaseng ngalan? Anong klaseng pangalan ang gusto mo? Kahit kung andun ka na nga sa kaya mo nang ipagtanggol ang sarili mo, hindi mo naman kaya ipagtanggol. Kung sino-sinong tapulano, mga anik-anik ang tinuturo mo. So, paano mo masasagot ng sarili mo? Tapos, pag sila naman tinatanong, mali-mali naman ang sinasagot. Di ba? Hindi naman itugma-tugma. Kasi dapat, pag gumalaw kayo sa Department of Health, pag-aralan nyo mabuti, hindi yung dasmag ng dasmag kayo. Masasabi sayang, dasmag ibig sabihin, parang pag sa Tagalog, pag may nakikita kang oportunidad, sunggab ng sunggab, parang ganun Yun ang nangyari Basta't kumita, sige, sunggab, hindi na iniisip yung tao ba yan ay legit or hindi ba tayo mapahama kasi pera ng gobyerno yan, hindi yung pera mo. Kung pera mo yan, hindi bahala ka, matsugi ka, hindi bahala ka kasi pera mo yan Parang bumibili tayo, nagninegosyo tayo. Tumira ba tayo nang hindi tayo siguro? Parang ganoon Pero kung pera nyo yan, bahala na kayo dyan. Pera ng taong bayan, dapat pahalagahan. Bawat sintimo sana, pahalagahan yan Pero hindi natin nakikita dito lalo na nga dito sa pagsugpo ng pandemya na wala na silang ginawa kundi magbibilang ng ilang may sakit. Di ba? May nakita pa tayo. Mabuti pa nga si Governor Gwin at least mayroong matinding plano sa kanyang lalawigan. Pero hindi Department of Health, mga expert ni Doke. Mayroon ba tayong narinig na at least plano kahit kukunti bukod sa lockdown at saka yung isa na yan, pakulaw na yan? Mayroon ba tayong narinig na ibang alternatibong paraan na ma-balance nila yung hanap buhay ng tao? At tingnan sa Cebu. Sa Cebu, talagang tuloy-tuloy. Kasi kung isipin mo kasi itong pandemya na itong mga kabanat, kung talagang isipin mo na talagang totally irisin mo ito, ay nako, mababaliw ka lang, hindi mo ito magagawa mga kabanat kasi itong sakit na ito, hindi mo na ito mawawala sa mundo natin, sa mundo nito. Nandito na siya. Ang kailangan mo lang, paano mo ito sugbuin? Paano mo ito labanan? Yun talaga yung realidad dyan. Like flu, mga lagnat, ang lagnat na alis mo ba? Noong panahon na dumapo yun sa atin, di ba, nagkawinding sila, pero ngayon, tinatanggap na talagang lagnat, andyan. So, andyan sila. Ang gawin mo lang, labanan mo. Hindi yung gagawin mo lahat, lockdown ka dito, wala din naman nangyari, ganun din naman, tataas. Parang isa kang batang hindi nag-iisip na paulit-ulit yung strategy mo, alam naman na hindi ka nagtatagumpay. Parang ganyan nangyari sa ating pamumuno dyan sa IATF lalo na IATF di naman yan kundi pipirmahan ni Doke. Parang isa silang bata na alam nila na hindi, tingnan mo nakaraan 22,000 test sila bakit hindi sila maghanap ng ibang alternatibong paraan, di ba? Magpalakas ng resistensya mamudmod kayo ng vitamins dyan kung talaga at saka yung mga tao dapat i-report nila kung sino ba talagang nasawi, ano ba talagang cause nila. Pag kasi medyo nakakadismaya din kasi mga kabanat pag nagbalita itong Department of Health si 40 halimbawa sabihin nila 30 yung nasawi. Sino ba yung nasawi? Ano ba yung cause talaga nila? Ano ba talaga yung halimbawa namatay yung isang tao pero ang main talaga na sakit niya na sa critical level kasi dito sa amin may nangatsugi din hindi kita lang may iwasan na may natsugi pero nire-relate din sa sakit na yan, sa virus na yan. Pero nakikita ko na ang natsugi ay talagang na stage level na kagaya dito sa amin. Hindi ako naniwala na ang kinamatay doon gano'n kasi sinugod yun sa ospital, hindi siya makahinga kasi may siya yung parang tubig yung baga, matagal-tagal na talaga bago pa itong pandemya meron na So ang problema doon sinugod, hindi siya makahinga kasi yung issue doon meron tubig yung lungs niya, may tubig, so hindi automatic maghihina ang immune system kasi yung matawag na oxygen hihina. So ginawa, dinala sa ospital. Ang tagal bago nila na asikaso. Nilipat na lang sa kabila yung ospital na pinagmulan,
ang laki ng bill doon, pero hindi man lang nalapatan ng tamang gamot. Hindi man lang in-x-ray. Doon sa kabilang hospital, doon pa in-x-ray na nakitaan na may tubig palang baga. So wala na. Hinahingalo na yung ano. Yan ang isang problema mga kabanat. Once nga nagpa-hospital ka, hindi ka naasikaso ng mabuti. Yun ang isang number one yun sa panahon niya. Kaya minsan yung tao na nag-aagaw buhay, na hindi naman talaga yung dahilan kaya yung virus na yan, minsan nadadali doon na lang. Tapos i-declare nila, kasi isa-swab test nila yan para kumita. Isa pa yung bagay na para kumita ng pera, ipapositive nila. Ini-negative nila, di ba? Para kumita. Yan ang isang nakita ko minsan na lain sa mga balita na minsan nakikita ko ang isang tao na makakasurvive pa sana nadadali na lang dahil sa kababayaan at sa kabagalan ng proseso sa kung paano lapatan. Di ba? Ganyan. Tapos ipapasok nila sa sakit na yan. So, yan ang isa sa mga bagay dapat na titingnan din ng dapat madinig Di ba? Yan isa din sa dapat madinig mga kabanat. Yun ang nakikita natin na kahit paano nakakatulong. So, medyo lumayo na ako dito sa topic natin. So, itong huli. Ito yung isa pa yung statement niya. 26 pa ito. Huwag kayong maniwala dyan sa mga investigasyon. Kita naman na walang nangyayari. Puro lang investigate. Pakinggan mo ang ibang senador dyan na mayroon talagang masabi after investigation 1 to 3 days. After hearing, wala na. Walang recommendation, walang dinimenda, walang proseso. Yan. Ito nga, sinabi ko, parang may punto si President Duterte na isang wake-up call din ito sa mga senador na nagdinig ngayon na wala naman talagang ginawa, puro dinig, wala namang naipakulong. Isa din ito, medyo agree ako dito, sinabi ni President Duterte sa part na after dinig, wala din namang napakulong. Hanggang dakdak lang. Di ba? Isa itong wake-up call din. May punto rin si President Duterte dito na itong mga senador nga, dinig ng dinig. Totoo lang, mula sa tagal-tagal ng panahon, wala tayong narinig na may naipakulong talaga mga senador yan Hanggang ano lang naman yan hanggang dakdak. Nga lang, talagang ang mga senador, hindi naman kasi sila judge Ang may kapangyarihan sana diyan asunto itong ombudsman, Department of Justice, kahit itong Malacanang pwede kasi mayroon silang OSG diyan, di ba? Like ABS-CBN. Yung ABS-CBN, di ba, natapos na yung pagdinig. Dagdag ko lang, medyo halo-haloin ko na ito mga kabanat. Ilalive ko sana ito kaso lang medyo mahinang net. So, halimbawa ko, ABS-CBN. Ang tagal ng pagdinig ng ABS-CBN, halos 3 to 4 na pagdinig. At nakitaan ng paglabag talaga. Mahigit 1 taon na nangyari. Hanggang ngayon, wala parang improvement. Ano bang nangyari? May nakasuhan. Hinabol bang ABS-CBN para magbayad sa kanilang mga penalties? Yan ang realidad. So, sino daw ang kailangan doon maghabol doon? Sa palagay nyo ba, ang hahabol doon yung mga congressman? Hindi Yung gobyerno mismo Sino bang gobyerno? Yung Malacanang, OSG, kasi mayroon dyan. Sa sapa ng kaso, hahabulin Malacanang at iba pang mga kawani na may karapatan mag-asunto doon. Yung like itong tawag na hindi may karapatan yan pag hahabulin sila. Yan ang isang bagay na mahirap talaga na walang kwenta. Kaya masasabi natin itong gobyerno natin walang kwenta. Di ba? Puro dinig lang, wala naman talagang may napatunayan na nagkasala, may raming pagkukulang. Wala, natutulog sa pansitan, tinamang ibig-sabihin. Hanggang ngayon nanindigan. Paano? Itong gobyerno wala namang ginawa. Na ano lang sila na sapat na sa kanilang natanggal yung prangkisa pero hindi nila naisip na talagang pagbayarin yung mga asunto. Kasi sa akin, pag ako kasi mga kabanat hindi naman talaga ako sang-ayon na mawala yung ABS-CBN Kasi ako, mula sa pagkabata ABS-CBN ako Talagang loyal din ako ABS-CBN Nga lang, dahil nakita ko mayroon talagang paglabag doon, iba panagutin. At saka pagkatapos sa akin halimbawa, tapos na yung nila, nakapagbayad na, nalinis na, pwede mo naman sila bigyan ulit ng prangkisa pero yung proseso, ang paraan, ibahin nyo na. Kumbaga, format, ibahin ng sitwasyon. Yun pwede yun, pero itong ginawa ng gobyerno wala. Parang
sakto lang. Itong mga DDS, tuwang-tuwa pa na may pabagsak. Pero hindi nila naisip, tapos bagsak, anong nangyari? Tinitingnan nyo lang, pag malaki nyo na natanggalan ng prangkisa. Pero, anong nangyari? Nakinabang bang bansa doon sa pagtanggal nyo? Yan ang malaking question. Natanggal yung ABS-CBN, nakinabang bang bansa? Wala. Dahil nga yung mga asunto at mga pagkukulang, mga bayarin nila, mga penalties nila sa paglabag nila, hindi naman hinabol ng gobyerno. Yan ang nakikita ko mga kabanat. Ako wala akong kinakampihan eh. Kahit na minsan si Congressman Marcolita, nainis ako dyan, medyo slight batikos ko yan eh. Hindi ko sinang-ayunan, talagang ilalabas ko. Kasi ayoko yung tao na alam mong mali, talagang sige ka pa rin doon. Hindi mo kasi makikita dyan ng yung pagmamahal mo eh. Di ba? Once kasi na may nakita kang hindi ka sa ngayon, ilabas mo. Kung puri ka naman, kaya dito, sa sinabi ni Presidente Duterte, sa ngayon ako dito. Agree ako kay Presidente Duterte na sinabi niya, itong ginagawa ng mga senador, puro namang investigasyon, walang namang na ipakulong, wala namang inirekomenda na proseso. Yan, minsan, isa din yan sa mga bagay niya na dapat baguhin ng Kongreso, Senado, at saka Kongreso, mga ganyang style. So, dyan lang ang aking video mga kabanat. At maraming salamat at good morning. Abangan nyo, i-upload ko kasunod itong video ni na Bots Valdez at RJ Abellana na isisingit ko lang. May nag-comment kasi doon na ito daw sila yung KDP daw ay related doon sa One Sambahayan at saka nirelate pa nila sa yung NPA. Labo yan eh. Parang hindi ako naniwala doon. Una, matagal na akong sumusubaybay dito sa kanila. Itong mga tao na ito at kinakalaban nila itong mga kaliwa din. Nga lang, transparent masyado sila. Wala silang kinikilingan. Kaya itong siguro yun nakikita niya. Saka hindi ito, kung pinapakinggan mo itong sinasabi nila, wala silang binabanggit na suportahan nilang. Galit nga ito sa mga dilawan eh. Galit ito sa dilawan. Pero dahil bulag nga ang DDS, hindi nila nakikita yung realidad talaga. So, yan ang aking masasabi at opinion mga kabanat.